Isang gabi, may dumating na cellphone video sa aming messenger group. Maikli lang, isang hallway sa ilalim ng ospital, malabong kamera, parang naglalakad ang isang tao na may maluwag na damit. May tunog, imbiting huni na hindi tonal, parang paghina na inilipat sa hangin. Dumampi ang balahibo ko. Tingnan ninyo ang oras, sabi ni Elias. Hating gabi. Wala dapat tao doon. Pinilit niyang paliwanagin ang footage. Pinabilis, pinabagal, tinitingnan ang bawat frame. Sa dulo, may isang anino na tumingin diretso sa kamera. Hindi mukha, kundi anino lang. At parang tumulo ang laman ng puso ko sa yugtong iyon. Hindi ito tao, pabulong niyang dagdag. Hindi ko alam kung dapat maniwala, ngunit ang pagkababagab niya ay totoo. Pumasok sa eksena ang politika ng ospital. May mga dokumento na nagsasabing bawal mag-investigate ng walang permiso. May mga taong binigyan ng babala, may mga sweldo na hindi na naipapadala. Lumilitaw na may puwersa ng nagtatakip ng mga anomalya. Si Elias, na noon ay isang maliit na liwanag ng profesionalismo, ay nag-umpisang makipaglaban. Hindi sa korte lamang, sa loob ng mga hallway, sa gitna ng gabi, siya ang naglalakbay sa mga lugar na iniiwasan ng iba. Sinabi niyang kailangan niyang malaman ang puno ng problema bago pa ito lumala. At sa paghahanap na iyon, may nakita siyang bagay na hindi niya inaasahan. Isang talaan ng mga pasyenteng hindi nasusuri, mga pangalan na parang inihipan ng hangin. At ito ang pinakamalakas na dagok, isang pangalan na paulit-ulit na lumabas, hindi bilang pasyente, kundi bilang tagapayo. Isang doktor na dating kilala sa probinsya, si Dr. Lirio, siyang nagmamay-ari ng pribadong klinika at may kakabit na impluensya. May mga tao siyang sinasabing ilalabas para sa research, sabi ni Elias sa akin isang gabi habang naglalakad kami palabas ng ospital. Research? Anong klaseng research? Tanong ko, ngunit hindi niya ako sinasagot ng maayos. May lungkot at kahiya siya sa mukha niya. May mga bagay na hindi natin dapat ipagsapalaran, banat niya. Aking naramdaman ang simula ng labis na bagabag. Ang mga palatandaan ay nagdikit-dikit, ang mga nawawalang dokumento, ang mga gabing nag-iisa si Elias sa morgue, ang mga oras na hindi niya maipaliwanag kung saan siya naroon. May mga oras na siya ay babalik na may bahid dugo sa manggas, hindi malinaw kung sino ang pinaggalingan. Minsan, nagigising siya sa tanghaling gabi na parang nakapuslit sa isang bangungot, nanginginig ang mga kamay. Kailangan kong itama, madalas niyang sambit. Kung hindi ako kikilos, sino pa? Ngunit ang kilos niya ay unti-unting nagiging hindi na lang propesyonal na pag-aayos, nagiging lihim, mapangawa at mapanlin lang. Isang gabi, tumunog ang telepono ko ng napakabagsik. Nasa ER po kayo, nawala yata ang bata ng kapitbahay namin, napapailing na sabi ng kapitbahay. Agad kaming nagtungo. Nakita namin ang mga kapitbahay nagtitipon ng torchlight, nagmamadali ang mukha ng mga anak namin na nagtatakbuhan. Ang ospital ay parang palasong sumaksak sa amin. Masikip, malamig at puno ng mga tanong. Kung may maliman, ipapasabi natin, sabi ko sa sarili. Ngunit nang tumingin ako sa mukha ni Elias, nakita ko ang ibang bagay. Natatakot siya sa kung ano ang kakaharapin niya. Sa loob ng ER, may kaguluhan, isang pag-aaway sa pagitan ng staff at ng isang lalaki na humihingi ng paliwanag. Sinabi ninyo na hindi siya na-admit na iyak ang ama. Pero meron siyang bracelet. Bakit wala sa listahan? Nagpasilip si Elias. Malamlam ang ilaw sa ilalim ng mukha niya at humingi ng katahimikan. Maghahanap tayo ng record, mahinang sabi niya. Naglakad siya papunta sa computer, dinaanan ang mga cabinet. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad niya at ang bigat ng lihim na parang kumakain sa loob niya.
Hindi pa tayo dumarating sa punto ng labis na karahasan, ngunit ang mga piraso ng palaisipan ay dahan-dahang nagkakaroon ng hugis. May mga naglilihim, may mga umiiral na kapangyarihan, at may isang doktor, ang aking asawa, na tila nalulunod sa kanyang paninindigan at sa sakit ng mundo na kanyang tinatangkilik. Sa isip ko, lagi kong iniisip, paano napunta sa ganitong estado ang taong nagmahal sa akin? Paano nasadlak siya sa pait ng ospital na dapat sana ay lunasan ang sugat ng iba? May mga gabi na naglilinis siya ng mga gamit niya nang parang may galaw na hindi makatuwiran. May isang pagkataon na nakita ko siya na naglalagay ng puting tela sa isang maliit na kahon at may amoy na tila gulay na nilagyan ng asin. "Ano yan?" tanong ko. "Basta," sabi niya, "para lang." May pagkatakot at paglihim sa boses niya na hindi ko maintindihan. At habang lumalalim ang gabi, nararamdaman ko na may kasamang hangin ang pagbabago ng panahon. Tila naghahanda ang mundo para sa unos. Kung tatanungin ninyo ako kung may aswang ba o kung may demonyo, hindi ko masasabi ng buong buo. Alam ko lang ang dami ng luha na nakita ko na bumagsak sa sahig ng ospital, ang dami ng paghingi ng tawad sa dilim at ang pagkabingi ng ilang opisyal sa sigaw ng mga pamilya. Alam ko rin na sa ilalim ng lahat ng iyon, may tao akong minahal na unti-unti ring nawawala sa sarili niya dahil sa mga desisyon na hindi na mababalik. Sa pagsasalaysay ko, hindi ko gustong mag-akusang basta. Gusto kong ilahad ang mga pangyayari, mga amoy, mga tunog at ang mabigat na katahimikan na naglakad kasama namin tuwing gabi. Magsisimula rito ang sunod-sunod na gabi ng pag-imbestigasyon, ng pagdaan sa silid operasyon, sa mga pagdinig sa opisina ng direktor at sa pananaliksik sa mga lumang kaso. Ngunit bago tayo tumawid sa puntong iyon, kailangan kong ibahagi kung paano nagkonekta si Elias sa isang tao na naging pusod ng lahat ng kakaibang pangyayari, ang matandang albularyo sa kabilang barangay, si Tio Pedring, at ang kanyang pakikipag-usap sa simbahan. Sila ang mga huling pag-asa na napuntahan namin nang wala ng ibang tatayuan. Unang nakilala namin si Tio Pedring nang may lumapit na babae sa palengke na may dalang itlog at asin. "Nakausap mo na ba ang albularyo?" tanong niya nang may pagdududa. Hindi agad kami naniwala. Ang ideya ng albularyo ay kadalasang hinaluan ng pangaswang na kwento sa baryo. Ngunit nang may nagsimulang mawala ang mga bata at mga record, napilitan kaming kumapit sa anumang pag-asa. Naglakad kami sa daang mabato, pinaliliguan ng malamig na hangin hanggang sa maliit na kubo ni Tio Pedring na napapalibutan ng mga halamang gamot. Siya ay may mga mata na tila nasubukan na ng libu-libong tanong at tinimbang niya ang aming kwento nang hindi nagmamadali. Bawat ospital may lihim, ang sabi niya, na parang pagmumuni at hindi panghusga. Pero hindi lahat ng lihim ay dapat payagan na mabuhay. Tiningnan niya si Elias ng matagal. "Anong hinahanap mo, Dok?" tanong niya. Si Elias, na dati ay may matatag na tindig, ay tila nayanig. "Katarungan," sagot niya ng mahinahon. "At kung may nagdaramay dahil sa mga gawa ko, hihingin ko rin ang tawad." Ang mga salitang iyon ay parang dala ang bigat ng isang tao handang sumagip kahit na ang pagkilos ay magdulot ng sugat. Hindi pa natin nararating ang gabi ng pinakamalaking pagkubkob, ng panlilibak ng mga lihim, ng paglabas ng mga hindi inaasahang kasalanan. Ngunit ang bawat hakbang ni Elias papunta sa katotohanan ay tila humihila rin siya pababa. At ako na nagmamahal sa kanya, ay sinusubok kung maninindigan ba ako, kung babalik ba kami sa liwanag, o kung iiwan niya ako sa gitna ng ospital na umiiyak at naglalakad papunta sa wala. Hindi ko pa sinasagot ang lahat ng tanong, hindi pa rin tapos ang paglalakad namin sa ugat ng katotohanan. Ngunit may isang bagay akong sigurado,
May bahid ng asim sa hangin ng probinsya na iyon, isang amoy na hindi mawawala hanggat hindi namin hinahawi ang ulap ng kapritso at katiwalian. May mga kamay na kumakapit sa dibdib ng ospital at kailangang maglaban ang pag-ibig, pananampalataya at katapanan para iligtas ang kaluluwa ng lugar. At doon ako huminto saglit, nang hihina pero hindi sumusuko. Kailangang malaman ninyo ang sinapit namin at kailangan ko ring malaman ang inyong mga kwento. Patuloy ako. Hindi ko na mabilang ang mga gabi. Bawat isa ay pareho at iba. Parehong tahimik ang labas, pero sa loob ng ospital may ingay ng mga aparador na binubuksan, ng mga paa na nagmamadali, ng mga pintong malumanay na sinasaran. May halimuyak ng antiseptiko na palaging tumatak sa amoy ng aming mga damit, sumasalubong sa amin tuwing papasok kami sa mga silid operasyon at rehistro. Nang una kaming nagsimulang mag-usisa, inisip ko na mga papel lang naman ang hahanapin namin, mga tala, pirma, petsa. Hindi ko inakala na ang mga papel na iyon ay gaganti ng lihim. Si Elias ang unang naglakad sa silid ng mga record. Matagal na siyang doktor sa lungsod. Alam niya ang mga daan sa loob ng ospital tulad ng mga linya ng palad niya. Ngunit nung buksan niya ang malaking kabinet ng papel at tumingin sa loob, nakita ko ang walang hangganang hukay ng mga nawawalang pangalan. May mga pila na parang pinutol. Nagtaka kami dahil hindi lamang kulang ang ilang rehistro, parang may sinadyang pinaikli ang buhay ng ilan sa talaan. May pattern, sabi niya nang hindi man lang tumingin. Hinimas niya ang ilalim ng braso niya at nakita ko ang panginginig na pilit niyang tinatakpan. Mga bata, dagdag niya, halos lahat ay bata o mga pinagpapasyaang ilagay sa ilalim ng ibang kategorya. Tila may sistemang nagtatago. Naglakad kami sa likod ng ospital sa oras ng hapong nagdilim. Sa labas, may grupong nakausap sa maliliit na bangko, mga nagbabantay sa kanilang mga mahal sa buhay, mga nagdarasal na parang bumibili ng oras. May isang matandang babae na dahan-dahang umabot sa amin at ibinigay ang isang maliit na papel. Lagyan ninyo ng ilaw ang mga tahimik, sabi niya, hindi man tinuro kung saan. Tumindig ako at niyakap ang maliit na sulat. Ang tinta nito ay sumusulat lang ng 3 salita. Silid 3, 2:00. Sa gabi namin pumunta, pinagmasdan namin ang pasilyo katabi ng silid 3, mga linyang sintas ng ilaw mula sa mga emergency lamp na kumiislap. Naroon si Mang Jun, ang janitor na tila nakaupo na lang sa katabing bangko, hawak ang kanyang tsinelas at nakatingin papunta sa malayo. Nakita niyo ba ang mga papel? Tanong ko at tumingin siya sa amin na parang sinisilip ang hangganan ng problema. Ayokong makialam, sagot niya ng mababa. Ngulit may pagngiti sa kanyang muka na parang may nalalaman siyang iba. May mga utos, hindi kami pwedeng magbukas ng ilang kabinet. Nang sundan namin ang kanyang tingin, may 2 lalaki ang pumasok, may dala na clipboard, may mga muka na pamilyar sa amin mula sa mga larawan sa opisina ng direktor. Mandaraya rin, bulong ni Elias. Nang maiwan na ang gabi, nag-ikot kami sa mga talaan ng operasyon. Nakita namin ang listahan ng mga pasyente na pinangalanan lamang bilang C/infant experimental. May record ng gamot na ipinakilala sa isang operating room na hindi dapat ginawa nang hindi pa nasusubukan ng maayos. May mga pangalan na may marka ng pagtanggal at may mga pirma ng isang taong palaging nasa dulo. Isang pangalan na paulit-ulit, si Nurse Laura. Hindi ko sinisimang pangalan noon, ngulit nang magtanong kami sa ilang pamilya, tumunog ang puso ko. Isang babae, si Marites, ay dumating hawak ang larawan ng anak niyang nawawala. Si Laura ang huling kasama, umiiyak siyang nagkwento. Sabi niya ay kailangan ng dagdag na fluid, kinabukasan wala na.
Nang tingnan namin ang larawan, nakita ko ang mata ng bata, malaki, takot na takot, at nag-iwan iyon ng bakas sa akin na hindi madaling mawala. Lumipat kami sa simbahan kinabukasan, hindi dahil sa perpektong pag-asa na doon rin naroroon ang solusyon, kundi dahil sa katahimikan na doon ay may ibang uri ng liwanag. Mga kandila, mga awit, mga oras ng tahimik na panalangin, doon nakarinig kami ng isa pang piraso ng kwento. Ang pari, si Padre Ramon, ay tumingin sa Elias ng malalim. May mga tao sa loob na nagsusumamo ng panghihimasok, Elias, sabi niya. Pero may mga hangganan ang ating kapangyarihan. May malungkot siyang pagngiti, parang alam niya ang bigat na dala ng anumang taong naglalakad sa pagitan ng batas at ng awa. Si Tio Pedring naman, nakita namin siya isang gabi sa gilid ng simbahan, nakikipag-usap sa isang grupo ng kababaihan, naglalatag ng halamang gamot sa isang lumang tabla. May espiritu ba o tao? Tanong ko sa kanya habang tinuturo ko ang file na nakuha namin sa ospital. Nagturo siya sa mga dahon na inihimlay niya at ang mga mata niya ay such as those who have seen both sakit at pagkakasala. May tao, sabi niya, pero ang tao ay may mga dalang ibang pangalan. Pinahid niya ang kabila ng kanyang noo, tumigil sandali at tumingin sa Elias. Ang lunas minsan ay hindi laging nasa bulong, minsan sa pag-amin at paglalantad, at minsan sa pagbayad. Ibinigay niya sa amin ang isang maliit na supot na may asin at ilang tuyong dahon. Kung tatahimik ang pusong nagkakasala, lalalim pa ang lupa sa paligid. Ilabas ninyo sa liwanag kahit na masakit. Ang mga salita ng albularyo ay parang lakas at sumpa ang sabay. Tumalikod kami na may dalang bagong determinasyon. Ngunit ang ospital ay hindi nagpahupa. Nagkaroon ng maliit na pagsisikap na dalhin ang issue sa harap ng direktor. Isang pagdinig na inihanda namin para sa mga kinabukasan. Ngunit mataas ang pader ng katahimikan sa loob, direksyon na nagtatanggol, abogado na tahimik nagmumuni at mga pasiyasang sinasabing huwag muna at hindi pa naman. Maya-maya, may nangyari. Isang gabi, pagkatapos ng isang mahabang araw ng pagtatanong, nagising ako sa tunog ng kama na nililipat sa sala. Hindi ko alam kung alin ang unang narinig ko. Ang pagluha ni Elias o ang malumanayang pag-aspas ng kapote ng hangin. Pumunta ako sa bintana at nakita ang ilaw ng kotse na huminto sa harap ng aming bahay. May isang tao na bumaba. Mahina ang indig, ngunit tiyak ang hakbang. Hindi siya sumigaw. Naglakad lang siya patungo sa gate, itinuok ang mukha niya sa pintuan at kumatok ng 3 beses. Sinong galing? Tanong ko sa Elias nang malapit na siya. Hawak niya ang dwarf flashlight namin na parang sandata. Direktor, nakarating ba? Ngunit hindi kami nabigyan ng oras. May tunog ng papel na bumagsak sa sahig. May isang liham na dumula sa ilalim ng aming pintuan. Pinulot ito ni Elias nang may dalang magkahalong pagdududa at takot. Nakita ko ang 3 salita na isinulat sa loob, malaki at maliwanag. Tumigil ka. Hindi iyon pagbabanta na maikli lamang, parang sigaw mula sa ulap ng isang bagay na mas malaki. Sa tabi ng mensahe, isang maliit na barena ng mga larawan ang natabas. Ilan sa mga ito ang mga pasyente, ilan ang mga pangalan sa talaan, at may isang larawan ni Nurse Laura na nakangiti sa isang pagpupulong sa opisina ng direktor. Bahala ka na, bulong ni Elias, at may pagtatangka siyang sumigaw, ngunit ang kanyang boses ay parang papel na tinulis ng ulan. Hindi ako aalis, hindi kita papabayaan. Inabot niya ang kamay ko ng marahan. Kailangan nating maghanda, sabi niya. Hindi lang tayo ang nagbabantang magpulong.
May mga taong may kapangyarihang sirain ang buhay ng mga naghahanap ng katotohanan. At ano ang gagawin natin? Tanong ko, dahil kailangan kong malaman kung sasama o magpapahinga. Hindi ko kayang ilatag ang sarili kong budhi nang hindi alam ang sasabihin ni Elias. Tumingin siya sa akin ng matagal at doon ko nakita ang isang bagay na dati pang tinataglay niya. Ang ilaw na nagbunsod sa kanya noon na maging doktor, galang, tapang at pagnanasa para sa hustisya. Kakailanganin natin ang simbahan, ang albularyo at ang mga residente na hindi natatakot, sabi niya. At kakailanganin kong harapin ang mga taong nagtatago sa likod ng pirma. Kahit pa masaktan, kahit pa mawala ang lahat, hihingin ko ang tawad at hihingin ko ang hustisya. Bago pa man makapagbalik ng sagot ang labi ko, narinig naming may nagmumuning sasakyan na bumawi sa daan at ang mga ilaw nito ay tumigil sa aming bintana. Para lamang tumingin, para manakot, para sabihing hindi kami dapat magising. Nagmamadali kaming nagbalot ng ilang dokumento at naglakad palayo. Hindi pa paaralan, hindi papunta sa amin. Pinuntahan namin si Tio Pedring at sa simbahan at doon, sa gitna ng gabing mapanglaw, napagtanto ko na ang aming laban ay hindi lamang laban sa mga pangalan at pirma. Ito ay laban sa isang sistema na kayang isantabi ang luha ng mga ina kapalit ng katahimikan ng ospital. At habang naglalakad ako pabalik sa aming maliit na bahay ng madaling araw, may inilatag na bag sa aming hagdanan. Hindi namin binuksan agad. Alam namin kung ano ang laman nito ay maaaring magdala ng liwanag o ng panganib. Bilangin ko ang hangin, huminga ako ng malalim, at sabay narinig ko ang pag-iyak ng isang bata sa larawan na nakaupo sa loob ng bag. Parang paalala, may buhay na nakataya at ang mga kamay namin ang kailangan kumilos. Nagdesisyon kami ng magkatingan. Hindi na nag-usisa pa, lalapit kami sa pinagmulan ng takot at ilalabas ang katotohanan, kahit pa ang mundo ay tumanggi. Ngunit, bago namin mailabas ang unang piraso ng ebidensya sa liwanag, may kumatok na malakas sa pinto ng simbahan at ang mga anino sa loob ay nag-iba ng hugis, parang mga tinig na hindi inaasahan ang pagdating namin. Ang kumatok ay umiikot sa simbahang may kahoy na pintuan, malakas, matibay, parang nag-umpisa ng pugad ng mga tanong. Sa loob, may ilang ilaw lamang mula sa kandela. Ang altar ay tila nakakakubli ng anino ng mga taong nagtipon, mga matatandang kamelyo ng barangay, ilang residente at si Padre Ramon na nakapikit, may mga kamay na magkakahawak. Bukas ang pinto at tumingala kaming lahat. Nakita namin ang isang babae. Hindi siya nakauniporme ng nurse, ngunit may pagkakahawig niya kay Nurse Laura. Parehong korbatang nakatulot ng ngiti sa larawan na nakita namin sa bag. Ang liwanag ng poste ang naglarawan sa kanyang muka at may dugo ang tahi sa ilalim ng kanyang palda. Siya ang hindi namin inaasahan. Siya ang naglakad na parang may dala-dalang lihim. Ako si Laura, mahina niyang sabi at may pag-iling ang tinig na para bang nagbabago mula sa takot tungo sa pag-asa. May dala akong mga papeles at larawan. Kailangan kong makausap kayo. Huminga kami ng sabay-sabay. Si Tio Pedring ay lumapit, tinulungan siyang pumasok. Napatingin siya kay Elias at sa akin, may halong pag-asa at pagkahiyang hindi niya maipaliwanag. Bumaba ako mula sa ospital, bulong ni Laura habang pinipisil ang bag sa kanyang kandugan. Tinakot nila ako, pinirit nila akong magtulak ng isang protokol na hindi ko alam kung paano ipagtanggol. Tinanggal nila ang ilang bata sa talaan ng tamang paggamot. Kailangan kong magsalita.
Ngumiti si Elias, ngunit ang ngiting iyon ay hindi puro tuwa, may pag-aalangan. Kung yan ang totoo, sabi niya ng mababa, ito ang pinakamahalagang bagay na nadadala mo. Inagot ni Laura ang bag at dahan-dahan itong binuksan. May mga lumang lumilitaw na litrato, mga anak na may luha sa muka, mga reseta na hindi katulad ng pirma ng doktor at isang USB stick na nakatago sa loob ng punda ng damit. Hinawakan ko ang isang larawan at nasaksihan ang isang bilog ng pangalan, ang petsa at isang oras na hindi tumutugma sa talaan. May kakaibang pakiramdam ang bumabalot sa simbahan, gabing madilim ngunit may sinag na sumisiklab mula sa maliit na bagay. Naasaan ang iba? Tanong ng isa sa mga ansyans. Bakit di ka nagpunta sa pulis? Tumango si Laura. Tinawag ako ng direktor, sabi niya. Pinag-usapan nila ang pera, ang boses ng pamilya at ang mga protocols. Sinabi nilang kung lalabas ako, kung magsalita ako, mawawala ang trabaho ng kapatid ko, sasabihin nilang instrumento ako ng espiya. Pero hindi ako nagtitis ng mga bata na napipinsala. Kaya kinuha ko ang ilang kopya ng talaan at kinuha ko rin ang mga litrato mula sa isang kabinet na hindi nila pinansin. May katahimikan, may mga sulyap nagkakaisa. Ang simbahang maliit na mundo naging taguan ng pag-asa. Huminga si Elias ng malalim, kailangan nga itong lumabas, sabi niya. Ngunit hindi pwedeng basta-basta. May mga taong may kapangyarihang sirain ang buhay ng naghahanap ng totoo. Lumapit siya kay Padre Ramon at tiningin sa kanya na parang humihingi ng pahintulot. Ang pari na palaging kumilos ng mahanahon ay nagpasok ng kamay sa kanyang bulsa at naglabas ng isang silyeta na may tuluts na sulok. May kakilala akong reporte, mahina niyang sabi. Isa siyang tagapangulo ng isang maliit na pahayagan sa bayan. Kung maipapadala natin ang kopyang ito sa kanya at kung makapagsasama tayo ng saksi, baka hindi nila magawang itaboy ang usapan. At kung susubukan nila kaming takutin pa, tanong ni Tio Pedring na hindi lihim ang takot sa boses. Hindi nila kami kailangang patayin, sapat ng sirain ang pangalan namin. Paano kung magsampa sila ng kaso? Paano kung ipaparatang nila kami ng pagtatangkang magwasak ng kanilang reputasyon? Hindi sumagot si Laura sa unang sandali. Hinawakan niya ang mga larawan at tumingin sa amin na parang tinititigan ang aming mga kaluluwa. Mas mabuti ang katotohanan kaysa sa tahimik na kamatayan, sagot niya. Alam ko na delikado, pero kung hindi tayo kikilos, mawawala ang buhay na ito. Nakita ko ang batang iyon, si Mari, na pinawalang bisa ang kanyang gamot. Siya ay naglaho sa talaan at hindi na nag-follow up ang kanyang pamilya dahil sinabihan silang ayos lang. Nang dumating ako sa bahay nila, huli na. Kung hindi kami kikilos, iba ang magiging wakas. Nagtinginan kami. Ang mga salita ni Laura ay nagtalab ng isang bagong sigla sa puso ni Elias. May tinik sa lalamunan ko, hindi dahil sa takot lang, kundi dahil sa isang lumalabas na pagmamadali. Dapat kaming kumilos ng mahinahon at mabilis. Nagdesisyon kami ng plano na mas simple kaysa sa inaasahan, ngunit puno ng panganib. Unang hakbang, protektahan ang mga saksi at ang kopya ng ebidensya. Pangalawa, kumuha ng opisyal na pahayag sa harap ng sino mang mapagkakatiwala. Pangatlo, ilabas ang balita sa pahayagan at ipalabas ang pangalan ng direktor sa ilaw ng publiko. Si Padre ang makikipag-ugnayan, sabi ni Elias. Si Tio Pedring ang mag-aasikaso ng mga residente para magbigay ng pahayag. Ikaw, Laura, maghanda ng isang sulat na magsasabing, ako ang may alam, isang pahayag na pipirmahan mo. Ako naman ang kukuha ng medical na talaan mula sa ospital.
may kilala akong nurse na handang tumulong. Tumango si Laura at agad-agad kumilos. Naglakad siya palabas na may bagong tatag. Ngulit bago siya tuluyang umalis, tinanong siya kami, "Pangako ba ninyo na hindi ninyo ako iiwan?" "Hindi ka naming iiwan," sagot ni Elias ng may bigat. "Kung kailangan kong harapin ang mga taong iyon, haharapin ko sila." Ngunit hindi naging madali ang pag-alis ni Laura. Sa daan palayo mula sa simbahan, may sumunod na van. Mga ilaw nito ang naglaro sa gilid ng kalsada at nagbigay ng maliliit na anino sa mga puno. Nakita namin ito sa pagbalik niya. Hindi tumigil ang takot, lumaki lamang. At habang ang gabi ay unti-unting nalilipasan ng unos, dumating ang umaga na parang bagong hamon. Sa ospital, mas malamlam ang liwanag kaysa dati. Ang mga resepsyonista ay may mukha na parang may alam, ngunit tumatahimik. Pinagtanong ni Elias ang mga karaniwang tanong, sino ang may hawak ng talaan ng pediatrics? Sino ang pumirma sa discharge noong nakaraang buwan? Ngunit ang mga sagot ay mababa at maiksi. May isang babaeng residente na nagbigay ng kakaibang tingin, tila nalilito ngunit may bahid ng pagtitiwalang susubok. Sa kabilang sulok, may isang kwartong nakasecure. Dito nanggagaling ang ilang mahahalagang dokumento. Sinubukan ni Elias na makuha ang access, ngunit sinabing kailangan ng permiso mula sa direktor. Doon nag-umpisa ang unang pagkikiskisan. "Hindi ako papayag," sabi ng isa sa mga guard na nakatayo sa pintuan. "Bawal po kami magbigay ng kopya ng walang papel." "Bakit?" tanong ni Elias ng mababang bati. "May buhay ang nakataya. Kung ito ay tungkol sa kawalan ng pangangalaga, kailangan natin itong mapatunayan. Hindi ito biro." Tiningnan kami ng guard ng matagal. Nagkatinginan kami ng maliit na grupong nakatayo sa likod. May isang taong lumapit, isang residente na kilala namin, isang kabataang nurse na dating masayahin. May nakitang pirma ako na hindi tumutugma, sabay sulyap niya sa Elias. "Hindi ko mapatotohanan. Kung ipapakita ninyo sa akin ang sinasabing talaan, sisilipin ko." Isang maliit na puwersa ng korap ang nagunaw, nagkakabuhayan at may bahagyang pag-asa, ngunit hindi iyon sapat. Kailangan namin ng mas malaking hakbang, isang tao mula sa luar na maglalantad. Dito pumasok ang Padre Ramon, hawak ang telepono ng reporter at nagtakda ng pagkakataon para sa isang pagkikita pagdating ng araw. Bibigyan ko siya ng lahat ng kopya, ngunit sa simbahan muna ang invite. Dito titipon tayo at dito lalabas ang kwento. May araw na sumunod na inaya kami ng reporter sa maliit na opisina ng pahayagan. Tumungo kami na may dalang kopya, larawan at mga testigo. Nagtipon ang ilan sa amin sa maliit na tanggapan. Ang pahayagan ay hindi malaki, ngunit may lakas ng boses sa bayan. Binuksan namin ang isang kahon at inilabas ang mga litrato, ang USB, ang kopya ng talaan at ang pahayag ni Laura. Ang kabuuan ay tila puzzle na naghihintay makumpleto. Ngunit habang kami ay nasa loob ng opisina, isang bagong mensahe ang dumating sa aming telepono. Isang larawang ipinadala sa amin ng anonymous. Larawan ng isang ibabaw na maagang pinapalo ng tinta, isang papel na may pangalan ni Elias at isang petsa. May mensahe lamang, "Tumigil ka." Pareho ito sa sulat na nakita namin sa pintuan ng bahay. Lumalam ang liwanag sa silid. Ang reporter na sanay sa ganitong klasing balita ay bahagyang napalingon. "Mukhang malalim ito," sabi niya. "Kung may boses ang mga gustong manahimik, haharapin natin ang kapangyarihan. Handa ba kayo?" Tumango kami, ngunit ang pangungusap na iyon ay nagdana ng bagong bigat sa puso ni Elias. Nalaman namin na hindi lamang pangalan ng mga bata ang kanilang pinipigilan, ang mga pangalan ng taong gustong magsalita ay sinisikmura rin. Kung lalabas ang pangalan ni Elias, hindi lamang siya mababago, maaaring maisama ang buong pamilya.
Lumabas kami ng opisina at naglakad sa mainit na araw. Ang bayan ay tila tahimik pero ang bawat tindig ay may gulo. Sa pag-uwi, nakita ko ang maliit na bag na inilagay sa aming hagdanan na dati nang nakita, ngunit ngayon bukas. Kulubot ang papel, nawawala ang isang larawan at sa loob isang liham ulit na walang pirma. Hindi ka mag-isa, tumigil ka. Ngunit kasunod nito may dagdag na tala, isang oras at isang lugar, isinulat upang magpakita ng babala o baka pa mang-akit. Nakatingin kami sa papel na iyon na parang may kumikislap na bintana ng isang panganib na malapit ng dumausdos. Si Elias ay nakahawak sa papel at nagkunwaring matatag, ngulit nakita ko ang pag-igting sa kanyang mga kamay. Hindi kami titigil, mahina niyang sabi, subalit ang boses niya ay may saglit na pag-iyak sa dulong bahagi. Hindi kami tatakbo. At doon, sa gitna ng kabihasnan at katahimikan, alam namin na ang susunod na hakbang ay hindi lamang pagkuha ng ebidensya. Kailangan naming maghanda sa mga taktika ng digmaan, proteksyon sa saksi, pag-secure ng kopya at paghahanap ng mga dapat magsalita, mga pamilya ng mga biktima, mga nurse na sanay sa loob ng sistema, at mga residente na nagtataglay ng mga simpleng piraso ng katotohanan na kapag pinagsama ay magiging sandata. Naghati ang gabi at araw sa aming mga kilos. May nag-asikaso ng mga batas, may nagkuha ng larawan ng eksaktong toras ng dokumento, may naglahad ng pahayag sa harap ng kamera. Sa likod ng lahat, ako at si Elias ay hindi titigil sa paghahanap ng liwanag. Ngunit habang kami nagpaplano at nagsasagawa, isang tanong ang muling bumabot sa akin, isang tanong na hindi basta-basta masasagot. Hanggang kailan ang isang maliit na bayan ang magtitiis na maging pugad ng mga taong may kapangyarihan? Bago pa man namin maayos na maisagawa ang susunod na hakbang, may dumating na ulat mula sa ospital. Nawawala ang isa pang bata sa talaan, isang mababang pangalan na dati ay maingay ang ina. Ngulit ngayon, ang bahay nila ay tahimik. Ang pamilyang iyon ay nag-alis ng kanilang sarili sa modelong pagkilos at may iisang tanong sa bibig ng bayan. May kinalaman ba ito sa amin? At kung oo, sino ang susunod? Mag-aabang kami sa desisyon. Haharapin ba namin ng hayagan ang direktor sa harap ng reporter o itatago muna ang ebidensya at maghintay ng mas malaking proteksyon? Habang abala ang bawat isa sa pagpili, may kumatok muli sa aming pintuan at ang kilos na iyon ay nagpaalala na ang oras ng desisyon ay hindi na matagal-tagal pa. Ang kumatok ay may bagong bigat, malalim, may pag-aalinungan, tila sinusubo kung handa pa ba kaming tumugon. Kinamot ko ang pinto at dahan-dahang binuksan ni Elias. Walang ilaw ang hagdan, ang buwan lang ang nagbigay ng manipis na liwanag. Isang babae ang tumayo sa gilid ng landas, sombrero hanggang sa noo at may syawal na humahabi ng anino sa kanyang mukha. Nang lumapit siya, nakita namin ang mga matang walang pagkikunwaring takot, ngunit may lakas na pilit pinipigil. Siya si Mara, bulong ng reporter, isang nurse, humingi ng oras kanina. Sinabi niyang may dalang bagay. Hindi na kailangan ng maraming salita. Pinapasok namin siya. Bumagsak ang mga tunog sa loob ng bahay at ang malamig na hangin mula sa bangungot ng gabi ay tila napalitan ng isang mabigat ngunit malinaw na kapasyahan. Kumuha siya ng humahagulgol na tarheta mula sa loob ng shawl at inihagod sa mesa, mga pangalan, petsa at isang may kiksing tala. Oras ng paglilinaw, kung hindi, aliwin ang kabataan. May ilang papeles na basa ng luha. Pinipilit nila kaming huwag magsalita, simula ni Mara. Sinasabi nila na para sa kabutihan ng mga bata, pero 2 linggo na simula nang maglaho ang mga talaan. May mga pag-aayos sa lista, may mga entry na tinanggal at pinalitan. Nakita ko ang pangalan ni Laura sa isang lihim na folder
at may kasamang reseta na hindi kailanman naitala. Tinignan namin ang isa't isa. Ang reporter ay kumikislap ang mga mata. Ayaw niyang magmadali, ngunit ramdam niya ang balakid sa katotohanan. "Mayroon ka bang patunog?" tanong niya. Inabot ni Mara ang isang maliit na digital recorder, isang papeles na may kamay na sulat at isang kopya ng anumang dokumentong natitira sa kanyang locker. "May audio ako," mahina niyang sabi. Isang pag-uusap sa opisina ng direktor. Si Nurse Ricardo ang nag-recorder dito. Natakot siyang magdala nito sa ospital. Nagpaalam siya na itatago ko na lang. Pinakinggan namin ang malabong tunog. May mga boses. Isang lalaki na may mabigat na tinig na tila nasa posisyon ng kapangyarihan. Isang mas maliit na tinig na nagmamadali. At ang parang pag-aatubing paghimig ng isang taong hindi komportable sa ginagawa. Hindi malinaw ang maraming bahagi pero sapat ito. May pag-uutos na ayusin ang tala, may pagtalakay tungkol sa mga panyakak at may pahiwag na mas mabuti kung wala na silang pangalan. Humihingal si Elias nang matapos ang recording. Ang kanyang mga kamay na kaninang nanginginig ay ngayon nagkakupas na tamlay ang paggagalaw, ngunit may apoy sa kanyang mga mata. Ito na, mahigpit niyang sabi, hindi na lang boses sa sulat, may liwanag na. Nagtagpo kami ng mabisadang plano. Kailangan ng proteksyon para kina Mara at Nurse Ricardo. Kailangan din ng mas maraming testigo, mga pamilya na maaaring magpakita at magbigay ng kanilang karanasan. At higit sa lahat, isang lugar kung saan hindi basta-bastang mapipigil ang pagsasalita. Napagdesisyonan namin ang simbahan, ang mismong puno ng mga haligi sa gitna ng bayan, bilang tanggapan para sa liwanag. Simple ang rason, ang simbahan ay sentro ng komunidad, hindi agad maikakabit ng walang pampublikong kaalaman. Kinabukasan, sumama ang reporter sa simbahan. Nakarating ang balita na may pulong. Dahan-dahan may dumating na mga magulang, mga matang pagod, mga kamay na kumakapit sa mga larawan, mga lola na may dalang kwento at pitak ng panahon sa kanilang mga palad. Si Pastor Nilo, isang lalaki na kilala sa bayan dahil sa mapagkalingang panalita, tumayo sa harap at inalok ang santong espasyo bilang sandigan. "Ang simbahan ay bahay ng lahat," sabi niya, at tila lumubog ang tunog ng kanyang salita sa puso ng nakikinig. Ipinakita namin ang mga dokumento. Pinakinggan ng mga tao ang recording ng boses. May pumalo sa dibdib at umiyak ng malakas. May nagdala ng sariling kopya ng talaan at itinuro ang mga pagkakaiba. Unti-unti, ang isang bagay na dating hiwaga at takot ay naging malakas na pahayag. Hindi mga imbensyon ng iilan, kundi panibagong katotohanang tumitibay sa pag-uumpisa. Ngunit ang pagkilos ay may kapalit. Paglabas ng simbahan, may sasakyan na hindi namin kilala ang nagparada. Isang itim na unit na tumilapong agad ng may magdalawang lalaki. Hindi nagtagal, lumakad sila ng mabilis papalapit at may isa pang anumang papel na ipinahid sa harap ni Elias. Isang babala lamang, huli na. May mga leeg ng ilang disiplin sa paligid na tila nagmamasid. Ang reporter ay hindi natakot. Nais niyang kumuha ng litrato, ngunit pinigilan ng pastor. "Kung aaksyon kayo, susi na ang buhay ninyo," mahinang sabi niya. Hindi namin pinili ang dilis, pinili namin ang estratehiya. Humiling kami ng oras kay Pastor Nilo upang maglatag ng mas seryosong hakbang. Nilapitan namin rin ang isang abogado na kilala ko mula pa sa nakaraang kaso, Ate Cruz, na may reputasyon sa bayan bilang mapangahas ngunit maingat. "Kailangan ng legal na proteksyon," sabi niya. "At kailangan din namin ng ligtas na pag-iimbak ng ebidensya. Kapag dumating ang sandali, hindi lang salita ang sasakit. Kailangan ng dokumento, larawan at bakas." Sinamahan namin si Mara sa isang tinatawag niyang safe house. Isang maliit na kwarto sa likod ng isang tindahan ng panaderia kung saan may nag-aalaga ng mga naiibang tao.
Doon niya ipinakita ang isa pang bagay na pinanghahawakan. Isang listahan ng mga pangalan ng mga empleyado ng ospital na nagbago ng shift sa mga araw naglaho ang mga bata. May pattern, isang partikular na oras at isang tiyak na tao na palaging presente. Isang pangalan na palaging lumilitaw. Domingo Reyes, ang personal na aide ng direktor. Ang mundo ay tila nagkakulay, may linya na nakakabit ang maraming piraso. Sa loob ng linggo, nag-ikot kami, ng lihim at ng halata. Nakipagkita kami sa mga ina sa isang maliit na kusina. Nakipag-ulong kami sa isang dating nurse na nagbigay ng lumang larawan na may pirma ng direktor. Kumuha kami ng pahayag mula sa isang guro na nagsabing may nakita siyang isang babae na may dala-dalang supot sa gabi sa likod ng ospital. Ang mga piraso ay nagkatipon-tipon at ang imahe ng isang masalimuot na operasyon ay unti-unting nagbukas. Pero kasabay nito, nagdagdag ang mga pag-uusig at pananakot, hindi lamang sa amin kundi pati sa mga pamilyang nagbigay ng pahayag. May nawawalang kuryente sa ilang bahay. May lumalabas na alamat na ang mga tumutulong ay magigipit. Dumating ang araw ng paggiriwang sa simbahan, ang araw na napagpasyahan naming ihayag ang buong pahayag. Ang reporter ay may dalang mikropono at isang maliit na crew na nakatayo sa gilid. May ilang mobile phones na nagdadalawang tiwala ring magtala. Ang simbahan ay puno, mga ina na naghawak ng basang larawan ng kanilang mga anak, mga lolo't lola, kabataan na hindi nauuna ang pag-asa. Si Elias ay nakatayo sa unahan ng pila, hindi tulad ng dati, ngayon ay may hawak na katibayan sa kanyang mga kamay. Ang puso ko ay bumibilis. Ako ang unang tumindig at nagsalita, hindi bilang abogado, hindi bilang reporter, kundi bilang isang tao na nakita ang pagdurusa. Inilahad ko ang pagsubaybay, mga dokumento, ang recording, ang mga pahayag ng mga nurse. Isinama ko ang tawag ni Mara at ang pangalan ni Domingo Reyes. Walang kaunting pag-atubili mula sa ilan, ngunit may isang bagay na nangyari. Nang isang ina, si Aling Rosa, tumayo, mga pulang mata, kumakatok ang kanyang kamay sa tabo ng simbahan at isiniwalat ang isang pangalan na hindi namin inaasahan. Nakita ko ang sasakyan, nakita ko si Domingo at nakita ko rin ang direktor kasama ang isang lalaking hindi namin kilala, may hawak na maleta. Ang simoy ng hangin sa loob ng simbahan ay tila tumigil. Ang direktor na hindi pa rin lumilitaw ay napabalot sa isang aninag, parang hangin na nararamdaman natin bago ang bagyo. Ngunit habang kaming nagsasalita, may bumungad na katahimikan at may nagsimulang kumalat sa labas. Isang lalaki ang nagbigay ng larawan ng dokumento, ipinadala ng isang anonymous account sa newspaper office. Ang EXIF ng larawan ay may oras ng pagkuha na tumutugma sa shift ng direktor. Sa puntong iyon, isang malakas na pag-iyak ang bumalot sa simbahan. Ilang tao ang tumayo, ilang nagluhod. Ang presensya ng maraming saksi, ng recording at ng publikasyon ng payagan ay isang lumobong lakas na hindi basta matinag. Ngunit alam namin, hindi pa tapos ang labanan. Sa labas ng simbahan, sa kalye na puno ng tao, may isang aninong kumilos mula sa madla. Mabilis, naglakad papalabas at tumawid sa kalsada na tila nagmamadali. Hindi namin nakita ang kanyang mukha dahil sa hood, ngulit nakita naming hawak niya ang telepono at tumensyon ito patungo sa aming grupo. May isang pamilyang dumiretso papalayo at sa mismong sandaling iyon, isang pulutong ng mga lalaking nakasut ang lumabas mula sa isang sasakyan, tinungo nila ang pintuan. Nagtagal ng ilang segundo na puno ng tensyon. Si Pastor Nilo ay tumayo, hinawakan ng mikropono at inutusan ang mga tao na huwag magbayolente kundi magtala. Ang reporter ay mabilis na kumilos, nagbigay ng signal sa kanyang crew na i-on ang kamera. Ang tunog ng pagsisigaw at pagsusuret ng mga tao ay nagsimula at sa gitna ng kaguluhan may isang tunog na umangat, ang tunog ng mga sapatos ng isang lalaki na nagmamadali. Ang boses ni Domingo Reyes na ngayon ay naroon at nanginginig sa tuhod.
Hindi namin inaasahan na siya ang magsasalita.